And 2024 is the year of the restoration of all things, O God. Amen. And Lord, we pray na sa oras na ito at sa pagkakataon na ito, pangunahan mo kami, lead us, Panginoon. Yes. Yung liwanag mo, yung kapangyarihan mo, yung banal na espiritu mo ang magbuklod sa aming mga puso. Alam mo, ang laman ng puso ng bawat isa, maaaring mayroong galit, na galit, merong sobrang galit, maaaring namang ang iba'y payapa, maaaring ang iba walang pakialam. Pero Lord, lahat kami nagsasubmit sa iyo at kailangan namin ng iyong grasya. Sa iyo kami nagpapasako at sa aming gagawin ngayon, dalangin namin, O Diyos, na walang ibang mangyari kundi mapapurihan ang pangalan mo sa aming mga gagawin. Pagharian mo ang puso ng bawat isa at hayaan mo, Diyos, na ang kaunawaan at ang kapayapaan ang manaig sa amin. At ito'y gagawin namin sa espiritu ng pag-ibig dahil ikaw ang unang nagmahal sa amin. Pinagkakatiwala namin ang bawat isa at siyempre kiniklaim namin ang tagumpay mo. Dahil kami naman lahat talaga ay mga mananagumpay sa pangalan mo. Kaya pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So, syempre, Happy New Year sa inyong lahat. And gusto namin magbigay ng update. Yun namang update sinesend namin sa inyo. So, kagabi, yung huling update ay ang inay ay mulat siya at na-amen siya. Hindi lang nakakapagsalita kasi may tubo. At ang huling update sa GC ay ngayon ay ito binibigay namin ng update hindi dahil nangangailangan ng pera kundi ito ay update talaga. Nangangailangan ng 165. Ngayon ko lang nabasa. 165 tomorrow before 4 p.m. Pero hindi yun ang ating pag-uusapan. So, ngayong ibig sabihin, siguro, hindi ito scheduled syempre, pero hindi ito accident. Kasi, makikita natin na nung isang araw, ay ang inay ay hindi siya magising. Buhay yung kanyang nagre-respond pero hindi magising. And naniniwala ako na bawat isa sa atin nag-pray na ang inay gumising. Tama? Di ba? At dininig tayong lahat ng Diyos. Gumising siya. Marunong siya. Hindi nga lang makapagsalita. Pero nakakasipa siya. Nasasaktan siya. At nagre-respond siya. Nakakarinig siya. So, ano yung gusto nating ipahayag o puntuhin dito sa pagkakataon na ito. So, sa pamilya natin, alam natin na dati tayo ay buo. Diba? Iisang ating mesa, iisang ating sasakyan. Iisa lahat. Iisang pananampalataya. Iisa din ang Diyos. Pero dumating ang pagkakataon na ang kaaway, nag-create siya ng mga circumstances sa buhay natin na nagkaroon tayo ng iba't ibang opinion at iba't ibang saloobin na nagkaroon, ito yung naging daan para pansamantala ay nagkahiwa-hiwalay tayo. Pero ang paghiwa-hiwalay, di yan gawa ng Diyos. Alam naman natin yan. At tayo bilang lahat tayo ay mananampalataya, alam natin ang kalooban ng Diyos ay kapayapaan, di ba? So kung dumaan ang paghiwa-hiwalay sa ating pamilya, sabi ko nga kanina doon sa panalangin, wala namang naka-perfect. Lahat may mali, aminin na natin. Pero may panahon din na kailangan tayo ay i-restore natin. Kasi bakit? Huwag nating hayaan na ang kaaway mamugad sa ating gitna. Kasi kapag pinayagan natin na ang kaaway ay mamugad sa ating gitna, magmula sa ating mga anak, sa amin, sa mga anak natin at mga apo, maghihiwa-hiwalay na yan. So ngayon, bakit natin ito ginagawa? Kasi una, siguro kaya ang inay ay gumising pa kasi meron kasi siyang gusto. Na bawat naman isa sa atin, gusto din naman natin lahat tayo gusto natin mabuo, kaya lang
Hindi natin kasi kontrol ang damdamin ng bawat isa. Pero may panahon para i-restore ang lahat, di ba? At naniniwala tayong lahat na bawat isa sa atin mayroong ganyang desire. Tama ba? At ito yung tamang panahon. Di na natin uungkatin kung anong nangyari. Alam na natin na nangyari. Anong kailangan natin gawin? Sa puntos na to, kailangan nating ilapag ang ating sarili. Kumbaga magpatawad na tayo sa isa't isa. Ngayon kung mayroong mga nagkasala talaga, di humingi ng tawad, magpatawad at magkasundo. Sabi nga doon sa Roma kanina na binabasa ko, kailangan daw nating gawin. Make every effort. Ibig sabihin, samantalahin natin ang bawat pagkakataon na ito ay gawin. Alang-alang doon sa pagmamahal natin sa isa't isa. Mahal naman natin ang isa't isa. Maaaring may mga nakasobra, maaaring may mga naetsepwera, pero wag na natin ungkatin yung kahapon. Dahil ngayon naman ay simula ng bagong taon, pwede nating simulan ulit ng maayos ang ating buhay. So ngayon, alam nyo na merong missing na isa. Ang settlement natin sa ating puso ay iba't iba. Pero ang pag-uusap natin, kumbaga, hindi na kung sino ang tama o kung sino ang may katwiran. Tayo na mismo sa ating sarili, tayo na yung mag-initiate ng pangkapayapaan. Kasi ito naman talaga ang kalooban ng Diyos. Ano ba ang magiging benefit natin kapag ginawa natin ito? Una, paglilingkod natin sa Diyos. Pangalawa, para sa ating sariling kalayaan din. Pangatlo, para sa ating mga anak. So, ang kapayapaan, kumbaga 50-50 kasi yan eh. 50 ang sa Panginoon at 50 sa atin. Ang Diyos binigay na yan niya yung Kanya. Ang sa atin, tayo mag-i-initiate ng 50%. Paano natin ito i-initiate? Tayo mismo ang magpapalaya sa ating mga sarili doon sa mga bigat na ating nararamdaman. Ate, ako naman, wala talagang ako. Noong pag nakikita ko talaga yung, kayo, may kurot talaga sa puso ko. Kahit sabihin ko na ako'y nagpatawad na. Siyempre, hindi mo mararamdaman talaga sa sarili mo na talagang malayang-malaya ka na doon sa bagay na naranasan mo. Kung hindi ka talaga hindi susubukan paano magpatawad. Ako mula noong si Janice, talaga nararamdaman ko yun. Nung tumawag si Janice na kayo humarap ng Ate Joy mo, wala talagang ahit kurot sinasabi ko sa mga anak ko. Nak, asal prayer na ako. Kasi bakit? Malaya na talaga ako. Dahil nung kumaway kayo sa akin, dapat kumbaga sa ay meron pang yung kukurot ba? Pero nung, kasi nga, napanaginipan ko ang inay nung tanghali na ako ay napaedlit na siya ngiting-ngiti sa akin. Siguro, yun yung naging sa akin na nung nalaman ko na gano'n. Hindi. Pagmaneho niyo ako, natawa kay Lola. At pagdating doon, alam niyo talagang napakapayapa ng aking isip, napakapayapa ng puso ko. Bakit? Kasi tunay eh. Tunay yung naramdaman ko, tunay yung nasa puso ko. Wala akong pakalam kung ano man yung laman ng puso ninyo. Basta ako, sabi ko, Lord, salamat. Kasi yung paglilingkod ko, hindi nasayang, hindi ko masasabi na kung kako, yung paglilingkod ko ay talagang tunay na. Sabi ko, Lord, napakabuti mo kasi ito naman yung hinihiling ko talaga sa akin eh. Na napakasarap maglingkod kung wala kang daladala sa puso mo. At napatunayan ko yon noong tayo ay nasa ospital,
Pagamat si Paul, alam kong masama loob nga, sabi ko, Lord, maaaring pero kahit siya'y nakaharap ko, wala talaga, kahit ano sa puso ko, na kaya kong ipagmalaki na ako ay nakalaya na diyan sa bagay na nangyari na yan. Pero siyempre, hindi ko naman hawak ang kalooban ng mga anak ko. Hindi ko hawak ang kalooban nila dahil nung kami nagsishare na yan, sabi ko nga sa kanila, ako ay nakatingin kung ano yung gusto ng Diyos na mangyari dahil ito yung makakapagpalaya, ito yung bagay na makakagawa ako kahit makita ko sila, makakagawa ako ng maayos kahit na magkausap na kung ano man. Ito talaga, alam ko, nakita ko na to eh. Nakita ko na talaga to. Kasi bakit? Noong ako'y nakalaya na yon, sabi ko, Lord, alam ko, testingin mo pa rin ako. Testingin mo pa rin ako eh. Nakita ko na yan eh. Lalapit sila, check mo pa rin ang puso ko, kung ano yung laman ng puso ko. Pero Lord, alam ko namang ikaw yun eh. Ikaw naman ang nananahan sa puso ko. Kaya mangyari man yan, ako ay sasamahan mo at kung tinetesting mo pa rin yung puso ko, kung ako ay meron pa rin, Lord, pinalaya ko na. At kagabi naman talagang isinuko ko na ng family altar eh, na magdire-diretso, maging maayos, pati sa mga bata. Wala kasi akong talagang pwedeng ipagmalaki sa sarili ko dahil ang Diyos naman ang kasama ko. Kaya sabi ko nga sa kanila, Nak, papasko na o bagong taon na. Kahit kay Joshua, si Joshua talaga masasabi ko sa inyo pinakamabigat. Sabi ko, Nak, ito ay papasko mo na sa akin, pabagong taon na o ano man, ikaw ay umayos na kasi ayos naman ako. Kung ako ay hindi pa maayos, makikita niyo naman ako kung ano yung bubukas sa bibig ko. At talagang ang Diyos ang tunay na nagbigay sa akin ng kaayusan para sa mga anak ko, para ma-guide ko din. Kasi mula naman nung mawala talaga ang tatay nila, wala naman talaga ako nang maaasahan kundi ang Panginoon sa buhay ko. At naniwala ako na sinamahan kami ng Panginoon. Sabi ko nga, gabi nung ako habang pinapanalangin nila Pastora, talagang naramdaman ko sa puso ko yung bigla kasi talagang sobrang init ng pakiramdam ko na ang mantalang ang ginaw-ginaw. Sabi ko, ito na yung pinili na binigay ng Diyos sa akin. Kaya sa akin, wala na kayong maano pa na may tanim pa sa puso ko. Kahit si Paul ay ganun yung kanyang attitude. Never ko na yung ano dahil. Sabi ko nga, ako mismo ang gagamot sa sarili ko. Bakit mo ako'y nagpaalam nung andun si Lenlen? Sabi ko, hindi lang niya ako narinig. Yun lang ang ano ko, kaya sabi ko, Lord, talagang salamat. Yun lang ang paano ko sa inyo. Nakita ko na talaga ito eh. So, mga anak, lahat naman ng mga anak ay narito, kaya tinawag ko din ang aming mga Zero anak. number 1, kay Joshua. Na narito. Gusto ko makalaya silang pare-parehas. Hindi kasi possible na si Ruth ay makarating, pero kung nandyan siya, siguro kasama namin. Pero ito yung gusto natin linawin sa bawat isa. Kasi, kaya nga sabi ko, hindi ito tungkol kaninong loob, kung sino ang may mali. Kasi kung ipipin natin kung sino ang may mga mali, magmula sa anak, magmula sa kapatid, magmula sa apo, hindi tayo matatapos. Pero ang pinakamainam, hindi yung loob natin, kundi ang kalooban ng Panginoon. Kasi kung ano pa ba ang tunay nating ilalaban? Di pa ba tayo pagod sa tayo magkakagalit? Di pa ba tayo pagod na nagbabangga ng balikat natin? Di tayo nagkikibuwa, samantalang hindi naman tayo ganyan. Para sa inyong kalaman, bago kami pumunta dito, galing kami kina Ate Taning. Ayos na sila. Ibig sabihin, eto na yung wave ng kapayapaan. Kaya kung mayroon kayong mga bigat, panahon para ipalaya ninyong inyong mga puso. Kasi lahat tayo nagkamali. Ang kaaway, ang ginagawa niyan talaga nakawin ng magandang relasyon, hawasakin ang pamilya. At di naman siya tunay na nagtagumpay kung hindi natin papayagang magtagumpay siya. Kaya kung halimbawa man ang isa naming anak ay wala dito, naniniwala ako dahil tayo namang lahat, tayo, witnesses tayo sa kabutihan ng Diyos. At sa oras na ito, ang mga sarili natin
ilalaglag na natin. Ano pa ba nga ang ating ilalaban, di ba? Ang ating ina nandoon, naghihingalo, di ba? Alam nyo, ang totoo, ang inay gusto niya lahat magsama-sama, kaso hindi niya kasi control. Hindi din naman namin control, hindi intensyon na kayo hindi kasama. Ang intensyon nga lahat, pero alam niyo bang ang pagkakataon na ito hindi intensyon? Kasi di naman namin alam ng mga yan ay kasama. Ang dapat na nandito lang ilan lang kabilang. Pero bakit nangyari ito? Kalooban ng Diyos yan. Bakit? Anong ipinakikita? Bawat isa sa atin, tinaniman ng salita ng Diyos at bawat isa sa atin, Diyos ang ating pinananampalatayanan. Dumadating talaga na nagkakaroon ng problema ang pamilya. Pero sabi ng Panginoon, mag-ibigan kayo talaga. At ang pag-iibigan talaga, ito talaga yung nagre-require ng sakripisyo. Kailangan talagang i-initiate natin ang pagpapatawad at pangunawa sa bawat isa para makamit natin ang kapayapaan. Dahil kung hindi, tama yung sinabi ni Ate Mila, sa kanyang sarili, i-initiate natin ang kapayapaan kasi meron pa kasing isang kulang. At kasi yun ay kabukod pa. So ano yung akin? Kaya nga, so, ibig sabihin, kumbaga, itong pagkakataon na ito ay tamang panahon at ito yung kalooban ng Diyos. Kaya, mga anak, sa mga anak mo, kaya kung ba't kami nandito, hindi dahil kami ang may kasalanan, hindi dahil kayo ang may kasalanan, kundi bawat isa sa atin, iisa lang ang motive sa puso, ang kapayapaan. Ito nga kayo sa ano. Kuya, dito sa bangko. Hindi, okay na lang. Hindi, kahit dyan na lang. Hindi ka pa rin. Ayan. Yan, okay. Naniniwala ako na ito ay plano ng Diyos. Una, pumunta ko na sa inyo. Yun ay, dalawang attend ko na gusto ko kami. Mabagay doon sa ating ating sa inyo. Kaya mo, hindi ko na kami. Ang katinganin doon ay kaneta. Ako na yung una nagsalita. Wala na kami magpunta na gano'n namin yung pax. Pagkatapos kong magsalita, may ako ng tawag. Sabi ko, magsasaktang kita. Pag naman may sala ka sa akin, magsasaktang kita. Pero ang bottom line nito, kaya mo yung patawarin. It's okay. Hindi naman ako kaya patawarin. Ay wala. Okay, decision na. Alam mo kung pinakamaganda sinabi. Salamat tawad. Ako ay nagawag daw niya sa akin ang kapatawaran. Pero kung sabi niya, kung bubutbutin ko pa, lahat ng pinagagawa mo, makakawin sa maalilan. Pero ang pinakamagandang ginawa niya, sabi niya sa akin, ginagawad ko sa iyo ang kapatawaran kahit gano'ng kasakit sa paanan ko. At palaging puso mo'y makalaya at ako din ay makalaya. Magaling salita. Ako'y natuwa sa atin. Salamat kasi pwede naman hindi ko magpatawad sa pwede na lang ako. So, ang kanyang pinili ay magpatawad. Kami nagpatawad. Patawad talaga sa akin. Sa kanya, nagpatawad din kita. Kung magaman may mas malaki ang nagawa kong sana sa iyo, within 7 or 8 years, ay sabi niya, sige, napatawad kita at hindi mo na nabubutbutin ang mga pinagagawa mo. Hindi ba kasi ako? Ang point ko is ganito, kaya na rin ako, bilang isa rin ako sa nagdamit sa ating pagkakataon na dispute, sabihin ko, pagkakataon na wala, so, ako na yung una, maaaring, siguro, hindi ko alam kung ano tingin kung bakit napakaraming kasalanan, pero base nga sinasabi natin sa link, ang kasalanan natin bawat isa, hindi natin kailangan simbangin. Ang importante sa atin ay kung kaya natin buhat sa ating puso ay tayo magpatawad. Ako una sa aking sarili, o ano man ang mga dispute, at hindi naman din na ipagkakaila sa ito ay sumama at napakasama ng loob ko ng mga nakaraan. Pero, hiningin ko sa Diyos na kailangan itong samahan ko ng loob ay
hindi manatili. At sa katunayan, si Kristo ang lahat ng mga bagay na pwedeng ma-reflect sa sakit ng loob ko. Dahil hindi tayo magkakaiba. Pero, sa ngayon, ang gusto kong ipabot sa inyo, kung meron akong mga nagawa sa inyo sala at pagkakamali, patawarin niyo ako. At kayo din naman ay pinapatawad ko sa mga alam ko mga kamali ano nagawa din para sa akin. Hindi yun kalokohan, hindi nagalit sa puso ko. Sabi ko nga sa inyo, nasa sa inyong pag-choice niya kung patatawarin niyo, walang problema. Kung naman patawarin niyo, ay maraming salamat. Kasi Diyos lang naman ang, ako naniniwala kasi Diyos ang may nagagawa dito. Kasi kung aking ang sarili ang aking susundin, wala ako dito. Amen. Pero hindi ko, dahil nga ko kay Ate Sanay, kung hindi ko sarili kong gusto ko, pwede naman kami hindi na magkaayos kung kailan. Pwede na rin kami mamatayin na kami ganito. Pero ayaw ko lang gano'n choice. Gusto kong choice, kasi ako 39 na ako. Next ano yung gusto na, kumikit na. Kung may natin ka ng mga ano yung puso, ay ayaw ko lang gano'n. Kung maaari, ay malinis. Ngayon, kung it's your choice nga. Ako ang choice ko, gusto ko malinis yung sa aking puso. At gusto ko rin sa inyo. So, yun ang aking lakas para sa akin. Patawarin niyo po kung may mga nakaraan, hindi na nga natin pwedeng buting kasi hindi tayo makatapos at saka hindi magkakaroon ng magandang kung nangyari sabi ni Ate, siya na mismo rin ang naghihiro sa kanyang sarili. Pero alam mo ni Diyos, lahat ng kumikita at gumagawa niya kasi hindi na kaya ng sarili Diyos ang patulong sa paghilom. Ganun isa lang naman ang gusto ng kaaway. Tayo pati kasi ako tayo magpatawad. Yan yung gusto. Pero pag doon tayo pumalig, yun ang choice natin isa. Second choice is, pagka sa maganda, nalalabanan mo kahit na sadyang sa tingin mo sa natural na eyes, ay sadyang parang ang hirap. Ay ganun sadya. Sabi naman ng Diyos, okay, sundin mo at ako ang gagawa para sa iyo, para mas maganda. Yun lang yung parang iniiwan. Si Kuya pa, hindi na. Ando na? Ayun, saan pala? Nasa pa pala. Kalika dito, Beg! Beg! Beg naman, ang Beg! Dahil na ka pa. Ako na. Wala naman ako. Wala naman ako sasabihin. Ay, ikaw po yan. Spokesperson ka eh. Wala naman akong sama na kami nagkakausap dito ngayon. Kami nagkakasama. Nagko-comment ako sa lahat ng mga post. Hindi nyo malak ako nakakausap. Pero ako, wala akong sama ng loob. Ako'y napunta sa mga lola. Ako'y nagmamano. Ako'y napunta ka na dito, Lenny. Tunay po, ako'y walang sama ng loob sa inyo. Kung ang pinag-awa nyo man ni Mama, tapos na ho yun. Sabi ko wala akong problema na doon. Kahit ako'y nagkaking pamagitan na una. Mga kano, maganda to, tayo nagkasama-sama. At hindi naman na isa kong gusto. Ay may balik ulit natin dati yung kapangyari ko. Pero sa tunay po, sa akin, wala po akong sama ng loob. Alin sa pangyari? Hindi, yung mga kapangyari ng mga nakaraan, pero ngayon wala na po. Wala ho ako sama ng loob. Yun, gaya na sabi ko din po sa inyo, kami hong magpipinsin na doon na, kami nag-uusap din. Ang hindi ko nakarot naman si Madge. Hindi ko lang nalaman din ha. Yan na. At hindi inimbita! Wala ko pa kagabi si Donna. So yun ang sama ng loob mo? Yun ang masama ng loob ko. Hindi ko nalaman. Siya, walang pasabog! Ibigay ang 5,000. Bibigyan ko naman sana. Ibigay na! Ay, nakasal na. Hindi ko nakakain. Sige. Sige po, ako po yung walang masasabi. Sige po. Ano naman po? Bali, kaiba naman kami sa kami. Ano naman, ako talaga, meron talaga ako. Siyempre, Ilang tissue? Kalingasan na, Lia. Kalingasan na. Kasi ikaw kayo. Tiran mo kami ng tissue. hindi yung akin naman. Sakto naman to, wala naman talagang kung sino may kasalanan. Siyempre, nagpapasalamat ko at pumunta kayo dito. Kasi kung ako, parang wala sa plano ko ako yung una. Doon yung sa ugali ko kasi siyempre, hindi ko rin po alam kung bakit. Pero ako kayo nagpapasalamat at pumunta kayo dito. Sa akin naman po, wala naman po problema magpatawad.
yun lang, hindi lang ako yung makauna. Kasi parang hindi rin kaya ng loob ko. So yun, sa akin naman po lahat, kumbaga yung sama ng loob na yun, dahil naman po nandito, yun nga po, balik taon, wala naman po, hindi naman po mahirap ang magpatawad, wala naman, lahat naman sabi nga ni Tita Malu, lahat naman tayo may mali, bakit naman hindi tayo magpatawad? Kasi lahat naman talaga, yun nga, sayang yung pinagsamahan nating lahat, kasi masaya, sa akin po, kay Tita Malu, kay Tita Joy, kay Tito Gayong, kay Tito Paul, pasensya po. Humihingi po ako ng patawad din. Sinabi ko din na ganun. Sana po mapatawad niyo ako. Ito po, yun lang yung nagabi ko. Ako po, sa sarili ko po, sana may balik po natin yung dati na Soju. Grabe tayo mamaya. kailangan ko lang ito wala naman akong kaya kasi ito okay, lagi naman ako dyan. Kaya galit ka sa akin eh. Hindi, wala din naman po. So yun lang naman yung akin. Salamat po pumunta kayo dito sa akin po. Tapusin na natin yung sayang po yung sayang po yung nabuo nating legacy dito sa Kalingasan Family. Yes. Yun lang. Lord! Happy birthday. Maraming tissue! Okay. Nasaan yung mga tissue? And salamat po. Sobrang lalo pa salamat sa Panginoon. Kasi sa inagaw po ng isip ko, hindi ko nakita to, na ngayong birthday ko mangyayari. Madali ko naman na siyang panalangin, pero syempre, nakakamiss din naman po yung mga pisa namin na yung nakabiruan namin. Nakakasama naman namin si Nedona, nakakasama naman namin si Naman. Yung, alam niyo po, yung saya ng ating pamilya, nakakamiss din naman. Kaya, hindi talaga inabot sa hinanap ng isip ko na mangyayari na sa mismong kaarawan ko. At maraming pasasalamat po yun sa akin kasi ako naman po, ay wala naman po talaga akong dinadala kasi matagal ko na po yung naisuko sa Panginoon. Sabi ko nga, Lord, ikaw nang bahala. Pagalingan mo yung puso nila kung paano mo pinagaling yung puso namin. Ang puso ko mismo kasi alam ko naman, Lord, na lahat kami may pagkakamali, may pagkukulang at may mga hindi magandang nangyari, pero ikaw pa rin ang Diyos na malaki sa lahat. Kaya po, ngayon po, kaya ako hindi natin yung chance na humingi ng patawad sa mga tito-tita kung may nagawa na sabi, nagkulang ako bilang pamangkin. Yun, sa mga pinsan, yun, humingi din ako ng kapatawaran sa inyo kung ano man yung nakasama ng loob dahil sa mga ginawa ko or dahil sa mga nasabi ko or dahil sa kung ano man yung nangyari nung nakaraan. Pasensya po, patawad po, dahil sa totoo lang po, malaya naman na po yung puso ko at ito na lang po yung hinihintay ng puso namin na makalaya po ng tuluyan. Ayun po. Salamat po. Salamat po sa inyong magandang pa-birthday at pa-birthday ni Lord. Kumot. Bisyo. Lamaya ka na. Kaya mo yan. Yun, kulit sa inyo kaalaman na yung relationship ko po sa inyo lahat, individual. Parang ako po yung naging kapatid ko na, naging anak ko na. Nagpalitan na kami niyan dati sa inyo. Bata. So, masakit po sa akin yung mga nangyari. At sa kamuraang isip noon, hindi ko siya mag-grasp sa akin kasi bakit nangyayari? Akala ko pamilya. Tapos biglang ganun pala yung mangyayari. So
So habang tumatanda ako, habang nagkakaedad, nadadala ko siya. Kahit yung sabihin na madali sabihin na nagpatawad, pero ito ko, hindi pa naman talaga. Pero ako po ay nagpapasalamat sa inyo kasi kahit na gano'n yung nangyari, hindi natin hinayaan na masira. Hindi naman po ako galit. Ako po ay disappointed lang sa nangyari kasi bakit ganon simula nung nawala si Papa at saka tayo nagkaganyan. So parang ang nangyayari, si Papa lang po yung nagiging daan namin para lang sa inyo. Nung nawala si Papa, nawala na rin kami sa inyo. Kaya mahirap po sa akin kasi grabe po yung relationship ko sa inyo. Grabe po ako. Kasi kayo po yung naging pamilya ko. Ang hirap din isipin na kami, parang naiwan lang kami sa Eric, kaya masakit po sa akin yun. Pero ako po, humihingi po ako ng tawad sa mga nagawa ko sa inyo. Kung ako po ay nakapastos, kung ako po ay nakagawa sa inyo na hindi maganda, ako po ay humihingi ng tawad. Kasi gusto ko po ulit maulit yung mga nakaraan, yung mga nangyaring masasaya sa atin, yung magsasama-sama tayo, pupunta sa isang bahay para kumain. Basta makaano Pero ayun po, ako po ay nagpapasalamat po sa Panginoon kasi naniniwala naman ako na siya naman talaga ang may plano ng lahat. Hindi naman natin ito plano. Hindi sa kanya naman ito. Nagpapasalamat po ako kasi wala po tayo, wala nang alitan. Hindi na tayo nagsisigawan. Kasi makalinasan. Bakit? Madigas pa, madigas. Pero ako po ay nagpapasalamat sa inyo kahit na tayo ay kulang. Pero naniniwala po ako na may season para doon. Ayun lang po. Alam ko meron ka eh. sasabihin pero pumunta doon. Alam mo kung hindi mo. Specific po, ako po ay hindi ng tawad kay Dada. Sa nagawa ko. Gusto ko lang kasi makalaya. Tawagan ko si Rose. Oo nga, pwede mo yung George. Tawagan ko si Rose. Ano ah? Kasi, Wala naman ako. Natakot. Hindi. Una-una po sa lahat. bumukat, napakalaki mo. Eh, may sama ng loob daw. Inuupo. Wala naman ako loob. Una-una po sa lahat ako po yung nagpapasalamat dahil kayo po yung sabihin sa amin. Birthday mo? Actually, wala naman talaga akong sabihin. Hindi, wala naman talaga akong naging sama ng loob eh. Kasi, wala. Nangyari eh. Ganun lang. Parang ganun. Kumbaga, ano? Palaya. Wala naman pala. Ako naman yung wala naman akong sama ng loob na eh. Okay, good. Kaya nag-uusap na siya. Ayun na rin ako wala na. Tapos ka na. Ayun na. Sasabihin kayo? Tingnan ko kasi. Kung sabihin mo ka ngayon ka ba na open? Alam ko naman. Sige. Kayo dito!
Palayain nyo ang mga sarili nyo, mga anak. Kahit inyong i-express ang laman na inyong puso ngayon. Kasi yan talaga yan. Wala na naman po ay dati lang namin. At saka, salamat at kayo ay nagtatagilan ka. At kami mga magpipinsan ay hindi na kami mahihirapan. Yan! Yan ang pinakamaganda. Miss na miss na namin eh. Sana nga nagkasama-sama tayo sa swimming eh. Kaya lang sinula. Pero basta, sana maging okay ang lahat. Pati si Tito Paul, sana. Iyon ang huli natin Sige, pag-uusapan. Len, ikaw. Bilis. Len, please. Yes! Thank you po. Sa pagpunta. Mahal namin kayo. Happy birthday, Jassy. Kami po ay okay naman kami. Kaya lang, parang ang tingin lang siguro or ang nararamdaman ay kami malayo. Kasi kami pinasa Macau. Every time na uuwi, susunduin lang, babalik. Pero hindi po talaga kami nakakadaan sa Kitanila. So yun po yung namin, yung aming lapses. Hindi talaga kami nakakadaan kasi kaon-sundo. Pero kung gagawa lang ng paraan, pwede naman gawa ng paraan. Kaya lang, hindi talaga nagawa ng paraan eh. Yung daming dahilan yan. Pero tita, love na love namin kayo, hindi yan nagbago kahit ano pa nangyari. Sila Ate Jane, sila yung lumayo ang loob. Pero kami, we're trying to reach out. Pero, lang muna, parang ganun, lang muna. Pero, okay naman. Pinapansin naman nila si Juby pag nakikita nila, kaya okay naman. Kami, wala naman kaming problema. Love pa rin namin kayo. Ikaw man. Wala naman ako. Ay, sa mga may sama ko ng loob sa akin, kawarin niyo na ako. Doon na! Pumunta ka doon! Pumunta ka doon! Kayong dalawa. Pumunta talaga kayo. Alam nila sa hindi ka nang imbita. Pumunta ka talaga. Ganyan na. Elements na lang. Kawarin niyo po kami. Sige na, the floor is yours. Deserve na. Dami. Ha? Hindi ka na nag-imbita. Hindi mo sa pinakain. Ng Mila. Ay, okay naman kami na Tita Mila. Magkakausap kami ng Di ba, Tita? Wala naman sa mga bata naman, so far naman. Patawarin niyo na po kami. Welcome pa rin po ang inyong sabog. Talaga naman. Paawa niyo na po. Darating tayo. Patawarin niyo na po. Nagtitipid na po. Ikaw kasi. Ah, meron. Dami. Madami. Madami. Ano po? Una po sa lahat. Yan. Kasi Nagpapasalamat bilisan po. mo. Ay, Dalila, kay JC, yung part po na kami ay magkaaway nila mama at papa, halos sa kanila po ko tumira, lalo kay Kuya JC po. Kaya po, wala po sa akin na hindi po kami nagkagalit-galit, kami po ay ayos. Pero papasalamat kami po kasi naging okay po lahat at kakaayos din. Hindi ko lang kung kaya mong salitahan. Wala. Alam niyo naman wala akong mga nalog pa. Bakit siya naiyak? Well, siguro nag-iisip ng kung mayroong nag-iisip na sa inyo na siguro may kinapagpapalala ko sa dito na rin. What I'm trying to do is how to balance it. Sobrang hirap. At hindi ka rin na-expect na nangyayari sa mga napakasaya pa rin. Actually, habang pupunta ko rin, wala akong na-expect na Explain ka bakit wala sila sa Lindela. Yan ang hinihingi mo ng tawa. Hindi ko wala explain kasi hindi naman ako nag-ano, hindi naman ako nag-plan. Kaya hindi ako nagpa-plano. Ayaw ko magplano kasi pag gusto ko kung nagpa-plano ko, gusto ko kasama lahat. Saka yun those are just part of the past kasi hindi kontrolado ng bawat isa ang mga puso. So, ang i-focus natin is yung moving forward. Kung baga siya, nag-e-express siya. Hindi kaya ano yung ano. Pero alam niyo, sa totoo lang, naghintay ka rin. Yes. Hintay ka rin. Pwede naman mauli. Babawi na. Kailangan siguro palabas na. Bukas daw lalabas na.
Kakausapin ko si Lula. Tawag na ko lahat yun. Moving forward. Matuloy lang mo. Ako nang gabot ay kilala bukas. Matuloy lang kayo. Ako na, nagsasalita. Yan na. Yan na. Yay! Sa akin lang po, dapat magpatawarin. Hallelujah. Malumag. Malumag ka din Grabe natin. nila sinanabing kita. Ako naman, nako, kung ang mga kulang at saka yung mga sobra, patawarin nyo. Pero ginagawa naman doable. May mga bagay na talaga na yung doable. Minsan yung mga expectation natin, pasensya kayo kung actually hindi naman kami ang nagplano, pero di rin naman kasi natin pwedeng sisihin kung sino ang nagplano kasi kumbaga meron talagang mga bagay na nangyayari na alam niyo yun, yung katulad yung sa outing na yun, kumbaga wala kami masasabi kundi patawan na lang kasi pwede naman natin ulitin kaya nga nangyari yung ganito para hindi na maulit yung ganun. Masakit na hindi kayo kasama. Actually, ang sabi ng ina, ang ina-expect na kasama kayo. Kasi paano hindi? Kasi meron tayong, bukod, may kulang tayo, di ba? Yun yung i-work out natin after natin na naayos ang ating mga puso. So, si ate lang. Magandang hapon sa inyong lahat. Una sa lahat, salamat sa Diyos, tayo magkasama-sama. Alam kong ito ay hindi aksidente, plano ito ng Diyos dahil ito ay declaration and prayers na nagpapakamalit. So, nag-manifest ang Diyos sa ating pagkakas ito para sa kapayapaan ng lahat. Ngayon, kung meron man kaming kakulangan, inaako ko ng lahat ng mga kapatid ko, kasama ang aking pamilya. Hindi nahingi na pasensya sa inyong lahat. Ngayon, sa aking narinig sa inyong lahat, pwedeng ilabas ang maingay. Sa aking narinig sa inyong lahat, ang puso ko ay lumubog sa sawa. Sumuluha ang aking mata sa kagalakan. Kung ang inay ay narito, natitiyak kong sobrang saya. Pero meron akong isang na nais sabihin sa inyo, sa inyo natin nila, Shane, JC, Dylan, kung inyong napansin, Owa, kung inyong napansin, wala ang Tito Paul. Hindi ko gaanong alam kung ano ang inyong pinaghatian or hindi pinagkaunawaan, pero ang aking pakiramdam, the way I speak to him is masama ang loob niya sa inyo. Ngayon, ang sabi ninyo, ang inyong puso'y maayos na at ang nais ng bawat isa ay kaayusan. Makikiusap sana kami sa inyo na kung pwede kausapin ninyo si Pauline. Sa paano kaparaan na ninyo gagawin, ihingin natin ng wisdom sa Panginoon. Sana mangyari ito bago kami umalis. Ang alis namin ay at 4. Kung kailangan ninyo ang tulong namin, pwede kong i-set up. Nakakasama niyo din Kung ganun. ano. Sama-sama tayo. Kasi, sama-sama. Ay, kasi ibang, pwede naman din. sana naunawaan ninyo ang ibig kong sabihin. Hindi namin siya kayang isama sa ngayong oras na ito. Hindi. Baka siya ang naiwan Kasi, doon. at siya din ang naiwan doon sa ospital. Pwede din naman tayo sama-sama sa ospital pumunta, siguro. Kaya Pero lang, hindi tayo nasa pwede sa ICU kasi ICU. napakadami natin. Ngayon, para sa tunay na kapayapaan ng pamilya, hinihingi ko ang inyong pangunawa at kooperasyon na sana makausap ninyo sila. Napawag natin. Yun lang, alam ninyo kung gaano kalapit ang puso ni Paul sa pamilya ninyo. Alam nyo yan. Hindi nyo may itanggi yan na timila. Tama? Ngayon, sa kung ano pa man ang naging problema ninyo, ay hindi ko naman alam, ay di kayo ang mag-usap. Kasi ang puso naman ni Paul, ang alam ko mahal niya ang buong pamilya. Hindi matigas ang puso niya. Ang kailangan lang talaga ay unawaan. At katulad ng aming ginawa, kami lumapit sa inyo.
bumalik lang sa akin kung na ano ng mga anak ko na ako pala ay minura niya. PA niya kasi ako. Kaya sobrang galit ang mga anak ko. Na hindi ko talaga yun, hindi ko na yun naalala. Nagpaalala lang sa akin, sabi ko nga pinaalala ko. Nag-uusap yung aking dalawang manugang time na yun. Sabi ko, pinaalala niyo pa. Pero sila alam niyo, sila nagpunta kay na Lola, kay Lola, hindi ko sila nakikita kasi si Lola ay kung paano nakita nila yung pagmamahal ni Lola sa kanila, kaya sila pumunta. Pero yun ang sabi ko nga, yun naman ang hinihingi ko na rin ang ano sa Panginoon. Nung time na si Lenlen nga ang naandoon at saka si Paul, hindi, iniisip ko kasi kung ano, May proper communication kasi dapat na nangyari sa inyo. Gawa nung nasa kayo business ninyo. Ang naging dahilan. So hindi ko siya alam. Kaya ko sinasabi sa inyo na siguro may kailangan kayo dapat gawin kasi hindi ko talaga siya kayang pilitin na sumama sa amin. Hindi, kahit pa sino sa amin, hindi namin kaya. Pero kami ang nakikiusap sa inyo ngayon, na kung talaga namang tayo'y nagmimigay ng tunay na kapayapaan at pagkakaisa, ay di Sabi ko nga sa inyo, si Ate Sanay, mas malupit. Kaya namin Ate Sanay. yes. Kasi Ate Sanay, nagawa niya yung bagay na pinakamahirap ko. nasa Panginoon kasi siya. Kaya masasabi ninyo, siyempre tayo, sa totoo lang, kung wala ba tayo sa Panginoon na pare-parehas, mangyayari yung bagay na ano. Kahit ang Panginoon to eh. Ayaw niya kasi na naglilingkod tayo sa Kanya na may laman ang puso. Ay si Paul, talagang dinadalangin ko na mapihit ang puso talaga niya. Alam naman natin na hindi siya kasi lalim ng ating pananampalataya. Pero may kapamaraanan ng Diyos na nandyan talaga, na meron talagang hindi papayag kasi talaga si Satanas na mabuo ng sobra. Pero sa atin talaga yun magbuhula. Una, kagaya niya, kami nga, yung sa aming pamilya, inanong Diyos pa. Salamat at na-release talaga niya yun. Dahil yun talaga yung pinuproblema ko sa kanya. Ngayon yung kay Paul, why not naman na sa totoo lang, lahat naman kayo mahal sa amin kahit ng mga anak ko. Isa naman ang letra ng dito. Sabi nga sa akin, Pwede natin gawin na ngayon. Ang puso, Alam niyo, katulad din pwede, ako ng puso. diba, pwede na ngayon. Kasi parang merong aalis na bukas eh. Diba? Ngayon na nga po sana. Ang mas importante naman dito. Sinabi ko nga yun sa kanila kanina, na, wag na muna. Tapos nga, yun na nga yung nangyari na, pinakamabigat ka ako dito, alam niyo po, talaga sa prayer. Siya naman ang Hindi po siya mabigat. Ano lang, nagkaroon lang. Sabi Kumbaga, mo kami sa pananalanan, okay maganda. meron lang kayong agreement na siguro sa inyo kasi hindi naman natin alam ang detalye. Kaya yun ay sa inyo at sa kanyang pagitan. Pero gaya nga ng ating mga ginawa ngayon, wala naman ang magiging problema kung talagang ang ating initiation ay pangkapayapaan. Kasi kahit si Paul gusto niya rin ng kapayapaan.